Palaban na raw si Roxanne Acosta. Siya po yung babaeng lumantad at nagbintang na ginahasa rin naman siya ni Bong Navarro. Ayon kay Acosta, ang umano'y pambabaliktad sa kanya ng aktor ang nagbigay sa kanya ng tapang para ilaban ang kanyang reklamo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Eksklusibo. Lumabas na ako ngayon kasi actually hindi ko naman talaga plano lumabas sa media. Inoon ko kung ano nangyari. But ayoko na maging biktima. I'm done hiding. I'm done living in fear. I'm a Christian. Mananaig pa rin yung pagiging Kristiyano ko, pero iba eh. Iba yung laman mo na binababoy. Emosyonal si Roxanne Acosta nang eksklusibong humarap kahapon sa GMA News upang ilahad ang nangyari umanong panggagahasa sa kanya ng aktor TV host na si Bong Navarro. Pero sa panayam namin kanina, palaban na Roxanne na ang aming nakaharap. Pinatapang daw siya ng mga paninira sa kanya at sa tila pagbalik daw sa kanya ni Bong. This guy wants fight. I'll give him more. If he wants to play dirty, then maglaro siya ng ganyan. Babalik ta rin niya lahat. Okay. This time here, I'm gonna prove it to you that you really did me wrong. You violated me. Pinahiya niya ako sa sarili ko. He violated me, binaboy niya ako. Ni-rape niya ako. Ginawa mo yun eh, tapos sinasabi mo wala ka dun sa time na yun. Okay. If that's your excuse, then magkita na lang tayo sa korte. Yun na lang. Nagkakilala daw sila noong 2010 sa isang TV show kung saan sa guest bilang kandidata ng isang beauty pageant. Pumayag siyang sumama kay Navarro matapos siyang ayaing lumabas. Doon na daw nangyari ang panggagahasa. Hindi ako makatulog. Kasi ginawa niya. Feeling ko ang dumi-dumi ko. Takot daw ang nanay kay Roxanne kaya siya nagtimpi ng 4 na taon. I-threaten me, sabi pa niya, oh. Naka-tasted me na pag lumabas to. Ikaw din yung kawawa. And I just shot myself forever. I was scared of him. That was the truth. That was the reason why I didn't come up on that day. Kasi alam ko naman wala akong laban at takot ako kasi baka patayin niya ako eh. 4 na taon daw siyang nanahimik dahil daw sa takot at kahihiyan. Pero nagpasya siyang lumutang ngayon, hangad ang hustisya. Ayon sa abogado ni Roxanne, walang kinalaman ng kanyang kliyente sa kaso ni Navarro laban sa magkapatid na sina Cedric at Bernice Lee at Denise Cornejo. Tatayo kami sa merito ng kaso namin at hindi sa merito ng ibang kaso. Ayon naman sa abogado ni Navarro, itinanggi daw nito na may nangyaring panggagahasa. Pero inamin niya raw na magkakilala sila ng dalaga. I can confirm that yes, Bong knows her, but walang nangyayaring sinasabi niyang pangahalay. And remember, mga kaibigan, this was 4 years ago. Duda rin sila sa timing ng pagsasampa ng reklamo ni Roxanne, kasabay ng kinakaharap ni Navarro na hiwalay na reklamong rape din na iniharap ni Denise Cornejo. Sinabi na ni Mr. Lee noon na meron siyang mga kausap na mga ilang babae, hindi ba? At meron sinabing abogado niyan, meron raw silang pasabog. If this is an intention to delay the proceedings, I am so sorry. Hindi ito mangyayari. Gayunman, sabi ni Malyonga, haharapin nila ang kaso. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.